Okay. Praise God for your testimonies. Purihin ang Panginoon sa inyong mga pagpapatotoo. Because God wants to be active in all what we are doing in our life. Dahil ang Diyos ay gusto niyang maging aktibo sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Even small activities what we do in our life. Kahit sa maliit na bagay na ginagawa mo sa iyong buhay, God wants to be present. Gusto ng Diyos na nandyan ang kanyang presensya. Because God is your friend. Dahil ang Diyos ang iyong kaibigan. So sometimes even I cook. Kaya nga minsan kahit ako ay nagluluto, I ask God, please bless what I cook so it will be tasty. hinihingi ko rin sa Panginoon na pasarapin mo ang niluluto ko. And whenever I pray, At sa tuwing ako ay nananalangin, it was really tasty. ito ay sobrang sarap. Oo That's nga. why God wants us to bless everything what we are doing. Kaya nga ang Diyos, gusto niya tayong pagpalain sa lahat ng ginagawa natin. You travel, for example, somewhere. Halimbawa, ikaw ay bumiyahe. You pray, oh God, please bless our road. At sinabi mong, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga dadaanan. So it will be safe. Kaya ito ay maliligtas. That's how God wants to be present in all what we are doing in our life. Kaya nga gusto ng Diyos na maging nandito ang presensya niya sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Because powerful name of Jesus Dahil ang makapangyarihang pangalan ni Jesus have power to change you, me, ay may kapangyarihang makapagbago sa akin at sa iyo. this village, Sa buong lugar na ito and even this country. at kahit sa bansang ito. And believe me, maybe we don't have a very nice building. At maniwala kayo, maaaring hindi tayo may malalaking magagandang gusali, We are not many people. hindi tayo ganun kadaming tao, But believe me that God can change this country pero maniwala kayo na ang Diyos ay may kakayanan siyang makapagbago sa bansang ito. starting from the small group like us. Simula ng maliliit na samahan kagaya natin. Because the revival, spiritual revival, Dahil ang spiritual na muling pagkabuhay can start even from here, even from the small group of people like us. ay maaaring magsimula ng kagaya lang natin. And example, in Scotland Halimbawa sa Scotland or in Wales, o sa Wales, there was a revival na kung saan meron din dong muling pagkabuhay. which changed all the country. Lahat na inabago ang buong bansa. And it's not started with the big church where it's 1,000 people or 500 people. Pero hindi lang ito nabago, nagsimula sa malaking bilang ng tao. It started from the very small group, like 20 or 30 people. Ito ay nagsimula lang sa maliit na grupo na nagbibilang ng 20. Brick revival started Malaking muling pagkabuhay ang nangyari. because the people have willing heart to pray together like you, Dahil ang mga tao ay may kagustuhang manalangin kagaya ninyo. to gather in the name of Jesus. Pagsama-sama sa pangalan ni Jesus. And then big revival start through all the country. At pagkatapos nun ay muling malaking pagbabago ang nangyari sa buong bansa. And it changed all the country. At nagbago ang lahat ng bansa. For some years there was even no crime in the country. At dumating din ng ilang mga taon ay walang nangyaring krimen sa bansang ito. Philippines never see something like this. Ang Pilipinas ay wala mang nakakita nito. Despite there is many churches in Philippines, Christian, born again, Catholic, many churches. Maraming simbahan dito sa atin. But Philippines never seen revival, big revival. Pero ang Pilipinas hindi nakakita ng malaking muling pagkabuhay. Why? Bakit? Because never there was a group of people Dahil hindi nangyari ang may malaking grupo which God decided to choose na kung saan ito ang pinili ng Diyos to start big revival. upang makapagsimula ng malaking pagkabuhay. When you will have a willing heart Kung magkakaroon ka ng kagustuhang puso and you really want to follow Jesus, at gusto mo talagang sundan si Jesus, live the pure life, mamuhay ka ng puro. this revival can start here. Etong muling pagkabuhay maaaring magsimula dito. And maybe
it will be something funny for you. At maaaring ito ay nakakatawa para sa'yo. But Castañas can change all the Philippines. Pero ang Castañas ay maaaring makapagbabago sa buong Pilipinas. This is what Jesus can do through all of you. Ito ang maaaring may kakayanang gawin ni Jesus sa lahat sa atin. And it happened in the history like this. At ito rin ay nangyari sa kasaysayan. Because powerful name of Jesus. Dahil ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. When you treat it seriously, kapag ito ay sineryoso mo, it can change millions of lives at one time. Ito ay maaari makapagpabago ng milyong buhay sa isang beses. I would like to see that here. At gusto ko itong mangyari dito. This is my dream. Ito ang aking pangarap. Let's pray for that. Panalangin natin ito. And let's praise the holy name of Jesus. At purihin natin ang pangalan ng Jesus. Amen. Today's verse, which I would like to talk about, is coming from First Thessalonians 4:11. You can read in English and Tagalog. In English, NIV version, make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands as we told you. Mula naman sa ASND version, pagsikapin ninyong mamuhay ng tahimik. Gawin ang inyong sariling gawain at magtrabaho gamit ang inyong mga sariling kamay. Gaya ng sinasabi namin sa inyo. Amen. Amen. Today, I would like to speak a little bit about quietness. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang patungkol sa katahimikan. About silence. Patungkol sa tahimik. When I come here and sleep here first time, Nung ako ay napunta dito at natulog na isang beses, at 3 a.m. or maybe 2 a.m., I don't know, maaaring 3 a.m. ng umaga o 2 a.m. I start to hear the concert of rooster. At ako nakarinig ako ng konserto ng mga manok. I open my eyes Binuksan ko ang mata ko and I ask myself, at tinanong ko ang sarili ko, it will be like this until the morning? talaga bang ganito to hanggang umaga? I thought that I will find silence here and quietness. Iniisip ko na makakaramdam ako ng katahimik. Yes, but because sometimes we look quietness in our life and peace. Oo. Minsan kasi naghahanap tayo ng tahimik o kapayapaan sa ating buhay. Nowadays, it's very difficult to find quietness. Pero ngayon, napakahirap ng hanapin ito ang makahanap ng katahimikan. Even when you travel to forest, to mountain, Kahit na ikaw ay pumunta sa kagubatan, sa kabundukan, you want to find quietness, at gusto mong hanapin ang katahimikan, you will close your eyes and there will be a little quiet. ipipikit mo yung mata mo at gusto mong may marinig na maliit na katahimikan. And then suddenly dogs start to bark. At pagkatapos at ang mga aso ay magsisimula ng tumahol. And you say, oh no, quietness is not here. Oh no, ang katahimikan ay wala nga na naman. And many people are looking for quietness in their lives At maraming tao ang naghahanap ng katahimikan na ganito sa buhay. and peace. At kapayapaan. And nowadays, it's very difficult to find quietness and peace. Pero ngayon, napakahirap na nito matagpuan. But the real peace you can find in Jesus Christ. Pero ang totoong kapayapaan ay matatagpuan mo lang kay Jesucristo. And Amen. before I know Jesus, I have problems with sleep. At bago ko makilala si Jesus, nagkaroon ako ng hirap ng matulog. But now even the rooster at 3 a.m. it's making a noise. Pero ngayon, kahit na magtilaok pa ang manok, I have peace in Lord. meron akong kapayapaan sa Diyos. And I can fall asleep again. At ako ay makakatulog muli. Because Lord giving me a peace. Dahil ang Diyos ay binibigyan niya ako ng kapayapaan. And when I ask Jesus, let me sleep, At kapag sinabi ko kay Jesus, hayaan mo akong matulog, Lord. He never failed on that. Hindi niya ako binibugo dito. You know, Bible saying that the rich people, Alam mo ba ang sinasabi ng Biblia na ang mayayamang tao, they cannot sleep in the night. hindi nga sila makatulog sa gabi. That the workers sleep better than their owners, Na mas than their employers. nakakatulog pa ng maayos ang mga nagtatrabaho sa may-ari.
In Bible there is about slave. I think about slave, but we are talking about workers. Sa Biblia ay meron dong mga alipin, pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga nagtatrabaho. You know, the man who is millionaire, Kilala niyo ba kung sino yung lalaking billionaire? he has a lot of worries in his life. Marami siyang pag-aalala sa kanyang buhay. I know one man who was very rich man in US, in America. May akong kilala doon sa Amerika ng napakayamang tao. He has very big hardware company. Napakalaking hardware na kumpanya. And at some time in crisis, in 2009, when the crisis come to the world, Noong 2009 nang ang krisis ay dumating sa mundo, he lose all his company. nawala ang kanyang kumpanya. He lose all his millions. Nawala ang kanyang mga milyon. And he have a big debt. At nagkaroon siya ng malaking utang. And you know, it was too difficult for him to handle. At alam mo, napakahirap para sa kanya itong gawin o i-handle. And he suicide. At siya ay nagpakamatay. Because people who are rich, Dahil ang mga taong mayayaman, they have a lot of worries. marami silang alalahanin. But if this rich person have Jesus in his life, Pero kung ang taong mayamang ito ay may Jesus, I'm sure that he can sleep well. naniniwala ako na makakatulog siyang mabuti. And when you are looking for quietness in your life, At kung ikaw ay naghahanap ng katahimikan sa iyong buhay, look for that only in Lord. ito ay matatagpuan mo lang sa Panginoon. Sometimes it's difficult to find quietness Minsan napakahirap hanapin ang katahimikan. because even our mind is talking all the time talking. Dahil kahit ang ating isip ay nagsasalita rin. Sometimes I bow down in prayer, Minsan may pagkakataon na ako'y nananalangin. and in my mind I'm starting to think what I will eat tomorrow. At pagkatapos sa isip ko, tatawid sa ano bang gusto kong kainin bukas. I say, oh no, it's not the time to think about what I eat tomorrow. At sasabihin ko, naku, hindi pa oras ngayon para kumain para bukas. It's time for prayer. Ito ay oras ng panalangin. And many people who come for Sunday service, At maraming tao ang pumupunta sa araw ng pagsamba. they also think, oh, maybe I will eat the chicken today, Ay, maybe I ganun will din. have pork today. Ganon din ang iniisip, ano kayang kakainin ko? Kakain ako ng baboy ngayon. Because our mind is talking and talking and talking. Dahil ang ating isip ay nag-iisip at nagsasalita. Even our mind is not letting us to stay quiet. Kahit ang ating pag-iisip ay hindi rin nananatiling tahimik. But Jesus is teaching us, Pero si Jesus, tinuturuan niya tayo. learn from me Matuto kayo sa akin that I am quiet na ako ay tahimik and humble in heart. at mapagkumbabang puso. These are the word of Jesus. Ito ang salita ng ni Jesus. In the quietness, we have to learn. Sa katahimikan, kailangan nating matutunan. What does that mean? That if I decide today, I will be very quiet person. Ano bang ibig sabihin nito? Na kapag nagdesisyon ako ngayon, ako'y magiging tahimik ng tao. It's not possible. Ito ay hindi At one time. posible ng isang beses lang. Because you have to learn that. Dahil kailangan mo itong matutunan. And when we look on Jesus, At kapag kung anong makikita natin kay Jesus, he was perfect quiet man. siya ay perpektong tahimik na tao. If you look on his face, Kapag tiningnan mo ang mukha niya, for sure you will not see worrying. sigurado hindi ka makakakita ng pag-alala. But what you can read from his face Pero kung ano yung mababasa mo sa mukha niya, is peace and quietness. ay kapayapaan at katahimikan. And this is what we have to learn. At ito ang dapat nating matutunan. Especially if we are the disciples of Jesus. Lalo na kung disipulo tayo ni Jesus. Because if you say, I am Christian, Dahil kapag sinabi mo, ako ay Kristiyano, and when you are going somewhere, at ikaw ay pupunta kung saan, and you have a lot of worrying in your life, tapos marami kang iniisip sa iyong buhay, and people will see in your face at makikita ng tao yung mukha mo, that you are very worried or almost cry, na ikaw ay sobrang mapag-alala at halos maiiyak na. oh, they will think, oh, this man is Christian, At maiisip nila, oh, ang tao na to ay Kristiyano. but his face is really worrying. I don't want Christianity like this. Pero ang kanyang mukha ay mapag-alala, ayoko na nang maging Kristiyano. That's why
you need to learn how to have peace in your life. Kaya nga dapat matutunan mong magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. You need to look for the quiet place in your life Kailangan mo ring hanapin ang katahimikan sa iyong buhay, where you can find the peace and silence, kung saan matatagpuan mo ang kapayapaan at katahimikan. and looking for the voice of God. At hanapin ang tinig ng Diyos. Because Bible is teaching us Dahil ang Biblia, tinuturuan tayo that when God is speaking you, na kapag ang Diyos ay nangungusap sa iyo, He's speaking in the whisper. siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng bulong. Holy Spirit is speaking to you in the whisper. Ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng bulong. And maybe you say, I never heard the word of God I never heard the voice of God. At maaaring sabihin mo, hindi ko man lang napakinggan ang salita ng Diyos. But I will remind you when did you hear the voice of God? Pero gusto kong ipapaalala sa iyo, kailan mo ba napakinggan ang tinig ng Diyos? For sure, at least one time in your life, Sigurado ako na sa isang beses sa iyong buhay, you were before decision ikaw ay nagkaroon ng desisyon. to sin or not to sin. Magkakasala o hindi magkakasala. And then, the whisper in you At pagkatapos, may bulong sa iyo told you, at sasabihin sa iyo don't do that. na huwag mong gawin yan. This is the voice of God. Ito ang tinig ng Diyos. Whenever you are about to sin or do something very bad, Sa tuwing ikaw ay magkakasala o may magagawang pagkakamali, this little voice in you itong maliit na tinig sa iyo is speaking. ay nangungusap. Don't do that, my son. Huwag mong gawin yan, anak. Don't do that, my daughter. Huwag mong gawin yan, anak kong babae. This is not the way. Hindi ito ang daan. But when your mind will be full of this word, Pero kung ang full of the noise of this word, at kung ang iyong pag-iisip ay punong-puno ng makamundo, you will be not able to hear the voice of God. hindi mo talaga mapapakinggan ang tinig ng Diyos. That's why it's so important to find quiet place, the secret room of prayer. Kaya nga napaka-importante na hanapin ang katahimikan. Ito ay matatagpuan sa kwarto ng panalangin. And look for the voice of God there. At hanapin ang tinig ng Diyos. Many people think that Christian people are very weak people. Maraming taong nag-iisip na ang mga Kristiyano ay mahihina. But the real Christian is strong. Pero ang totoong Kristiyano ay matatag. He have no fear. Wala siyang takot. He have no fear of death. Walang takot sa kamatayan. He have no fear of the circumstances of the life. Walang takot sa problema sa buhay. Because he have Lord. Dahil meron siyang Diyos. And this you can find in silence. At ito ay matatagpuan mo lang sa katahimikan. And Word of God is telling us in Isaiah 30:15, At sinasabi ng Isaiah 30:15, in quietness and trust is your strength. Mula naman sa Tagalog, lalakas kayo sa pamamagitan ng katahimikan at pagtitiwala. Amen. Amen. That's why Jesus Christ is teaching us in quietness is your strength. Learn that. Kaya nga si Jesus, tinuturuan tayo na ang katahimikan, ito rin ang ating kalakasan. Matuto kayo dito. So if Jesus is teaching us that in quietness is our strength, Kaya nga kung tunuturuan tayo ni Jesus na ang katahimikan ay ating kalakasan, what do you think? What Satan want to do? ano sa palagay mo ang gustong gawin sa'yo ni Satanas? He want destroy the silence. Gusto niyang basagin ang iyong katahimikan. He want to bring the noise. Gusto niyang magdala ng ligalig. Many times in my life, I said to myself, oh, I will pray right now. Maraming pagkakataon na sabihin ko sa sarili ko, ngayon mananalangin ako. And then suddenly, I have to do this, I have to do that, I have to do this. Pagkatapos, kailangan ko itong gawin, gagawin yun. Because enemy is coming and he try to disturb you. Dahil ang kaaway ay darating at gusto niya ikaw ay disturbuhin. Enemy is coming also to the people. At ang kaaway ay pumupunta rin sa mga tao. For example, with alcohol. Halimbawa, nagiinom. Many people from this world drinking alcohol. Maraming tao sa mundo ngayon ay nagiinom ng alak.
Because they want to make their mind quiet. Dahil gusto nilang patahimikin ang kanilang isip. They want to quiet their problems. Gusto nilang patahimikin ang kanilang problema. This is how they try to make quiet their mind. Ito ang sinusubukan nila upang mapatahimik daw ang kanilang isip. Sin is also another option to quiet your mind. Ang kasalanan din ay maaaring option papaano mapatahimik ang isip. But remember, every sin in your life, Pero tandaan mo, ang bawat kasalanan sa iyong buhay, this is big lie. ito ay malaking kasinungalingan. Because at the beginning, sin will come and will tell you. Dahil simula pa lang, ang kasalanan ay lalapit sa iyo at sasabihin, You will have a joy, you will feel very nice when you do that. kapag ginawa mo to, magkakaroon ka ng kasiyahan. And the sin want to blind your eyes. At ang kasalanan, gusto niyang bulagin ang iyong mga mata. Oh, drink alcohol, you will feel very nice today. Oh, mag-inom ka ngayon dahil magiging masaya ang maganda ang pakiramdam mo ngayon. But next day, Pero sa susunod na araw, oh, you have headache and you feel very bad. at pagkatapos ay sasakit ang iyong ulo at ipiling mo ay hindi na magandang pakiramdam. And every sin is like this. At ang bawat kasalanan ay ganito rin. It will give you a joy only for the moment. Bibigyan ka ng kaligayahan ng panandalian lang. But later you will suffer. Pagkatapos ikaw ay maghihirap. And Satan wants us to never be quiet and find the voice of God. Kaya nga sinahanap ni Satanas na hindi tayo matahimik. He's coming with many different things to us. Siya ay pumupunta sa atin sa maraming bagay. In the end, I would like to say that we need 3 quiets in our life. Sa katapusan, gusto kong sabihin sa inyo yung tatlong importante na kailangan natin ng katahimikan sa buhay. We need to find 3 quiets in our life, and I would like you to remember that. Gusto kong maalala nyo ito. Quiet time alone with God. Ang pagiging katahimikan ay pagiging mag-isa sa Try to Diyos. find it. Subukan mong hanapin ito. Every day. Araw-araw. Quiet time with God. Pagiging mag-isa sa presensya ng Diyos. The second thing which every one of us should have Pangalawa na dapat meron din tayo is quiet friend ay tahimik na kaibigan which you can share everything, na maaari mong mapagsabihan ng lahat. but you know that he will not go and tell all the village. At alam mo, nakakasigurado ka na hindi niya ipagkakalat ito sa lahat ng tao. We need friends like this. Kailangan natin ng kaibigan na ganito. A real friend will never reveal your secret. Totoong kaibigan ay hindi niya ipagkakalat ang iyong sikreto. And it's good to have at least one friend in this earth. At napakaganda, mabuti kung meron kang at least isang kaibigan And dito sa mundo. the best if this friend is a Christian friend. At pinakamainam na kaibigan ay Kristiyano. The friend which you can tell everything. Ang kaibigan na kung saan maaari mong sabihin lahat. So what we need quiet time with God. Ano ang kailangan natin? Kailangan natin ng katahimikan sa Diyos. We need quiet friend which we can trust. Katahimikan na kaibigan, tahimik na kaibigan, na maaari nating pagkatiwalaan. And we need also quiet place At ngayon, kailangan din natin ng katahimikang lugar which will lead us to prayer. na magdadala din sa atin ng panalangin. So quiet time and quiet place. So, ulitin ko, tahimik na oras para sa Diyos at tahimik na lugar And quiet friend. at tahimik na kaibigan. To our life, spiritual life, be successful. Para ang ating spiritual ay magtagumpay. If you cannot find quiet place here in your house, Kung hindi mo ito matagpuan dito o sa iyong bahay, go on the beach there pumunta ka doon sa beach, and pray there. ay maaari ka ding manalangin doon. So nobody can disturb you. So, walang makakadistorbo sa'yo. Sometimes I go even to the rooftop Minsan, may pagkakataon na umakit ako sa pinakataas na rooftop of the building ng gusali to find quiet place with God. upang makahanap lang ng tahimik na lugar sa Diyos. And in the end, I would like to say one
awareness for all of us. At katapusan, gusto ko lang ipaalam sa inyo. And this awareness is this phone. At ang pagkakaalam na ito ay ang cellphone. It's good to look, it's good to scroll, watch the TV or everything here, what we can watch. Maganda na tumitingin ka dito, ano mang mapapanood mo. But I would like to tell you that this is also can be used to steal your quietness. Pero gusto ko rin sabihin sa iyo, ito rin ay ginagamit upang mawala ang iyong katahimikan. So as I said, if you spend 5, 6, 8 hours looking on the phone, kaya nga kung tinutuon mo ang iyong oras ng 5 o 6 na oras sa cellphone, you cannot be successful Christian. Hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano. If you spend more time with your phone than with God, kung magbibigay ka ng maraming oras sa cellphone, higit sa Diyos. Don't think that God can talk to you. Huwag mong isipin na ang Diyos ay mangungusap sa iyo. If you spend more time with your phone than with God or with the God word. Na naglaan ka ng maraming oras sa cellphone, higit sa salita ng Diyos. So I said yesterday, kaya nga sinabi niya din sa akin kahapon, if you want to spend your time on the phone, kung gusto ko nga din mag-spend ng oras sa cellphone, do like this. Ay gawin ko daw ito. Whenever you spend 1 hour on prayer or reading Word of God, kapag sa tuwing naglalaan ka ng oras o pagbabasa ng salita ng Diyos, then you can spend half hour in your phone. At maaari ka ding maglaan ng kahit kalahating oras sa cellphone. But 6 hours a day looking on phone and scrolling. Pero 6 na oras sa isang araw at mag-scroll, it's not the will of God for your life. Hindi ito kalooban ng Diyos sa ating buhay. And it's very difficult, I know that. Ito napakahirap at alam ko ito. Because I also doing that. Dahil ito rin ay ginagawa ko. But don't let enemy to steal your time. Pero huwag mong hayaan na nakawin ito ng kaaway sa iyo. And steal your quietness. At nakawin ang iyong kapayapaan. Because whatever you are, whatever you are feeding yourself, dahil kung ano man ang pinapakain mo sa iyong sarili, your heart will respond in the same way. Ito rin ang sasabihin ng iyong puso. So when you watch a lot of bad things on your phone, kaya kung manonood ka ng masasama sa iyong cellphone, your heart will respond the same. Ganun din ang magiging responde ng puso mo. And this will be in your heart. At ito ay para sa iyong puso. So instead of that, feed yourself with the Word of God. Kaya nga ba, sa halip nito, and may God bless you to find quietness and peace in your life. At pagpalain kayo na makatanggap kayo ng kapayapaan at katahimikan sa iyong buhay. Amen. Amen.